Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Kasabay ng patuloy na hagupit ng habagat sa iba't ibang rehiyon, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas pinaigting na disaster response operations. Kaugnay niyan, walang patid ang mga hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan upang agad na maiparating ang kinakailangang tulong sa mga apektadong residente. Si Camilo Gonzalez sa detalye. Patuloy na nararamdaman ang epekto ng bagyong Luis at Maymay, maging ang hagupit ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Benguet, batay sa ulat ng NDRRMC, may naitalang sumatotal na 21 casualties, kung saan 15 rito ay dulot ng mga pagguho ng lupa, habang umabot na sa mahigit 2 bilyon. Ang naitalang kabuang pinsala sa mga infrastruktura sa iba't ibang rehiyon. At ayon sa Department of Agriculture, 689.66 milyon na ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Samantala, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang maipamahagi ang tulong sa mga apektadong residente. Patuloy na sinusuyod ng Department of Social Welfare and Development ang mga lugar at evacuation centers sa Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Bicol at Calabarzon upang matiyak na may papamahagi ang tulong ng pamahalaan. Sa kabuuan, mahigit 700,000 family food packs, 9,203 non-food items at 16,251 ready-to-eat foods na ang naipamahagi ng DSWD sa mga rehiyong apektado ng sama ng panahon. Kaugnay nito, patuloy ding pinangungunahan ng Office of Civil Defense ang response at monitoring operations na mahagi ang OCD Cordillera Administrative Region ng fuel assistance sa Baguio City Police upang matiyak ang patuloy na operasyon ng kanilang mga personnel at response vehicles. Nakaalalay din ang Office of Civil Defense sa transportasyon ng mga relief goods, hygiene kits at sleeping kits. Dahil sa heavy rainfall warnings ng Pag-asa dulot ng habagat, at alinsunod sa Memorandum Circular No. 126, ipinag-utos ng Malacanang ang alternative work arrangements sa mga tanggapan ng gobyerno at alternative learning modes sa mga paaralan ngayong August 14. Sakop nito ang buong National Capital Region at iba pang mga probinsya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, 13 sa tanghali ng Congress TV.